Ang dagat ng San Guillermo ay kulay pilak sa ilalim ng mabibigat na ulap ng papalubog na araw. Isang malagkit at maalinsangang hangin ang humahaplos sa mga dahon ng niyog, isang babala ng paparating na unos na alam ng mga matatandang mangingisda. Mula sa malawak na veranda ng naghihingalong Villa Lourdes, pinapanood ni Gregorio 87 anyos ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan. Ang kanyang mga kamay na kinulubot na ng araw-asin at panahon ay mahigpit na nakahawak sa isang luma at makapal na kwaderno. Ang Villa Lourdes mismo ay isang larawan ng pagod na karangyaan. Ang dating puting pintura ay natutuklap na inilalabas ang kulay abo na kahoy sa ilalim. Ang mga rehas na bakal sa bintana ay may mga bahid na ng kalawang. Dati ito ang puso ng kanilang pamilya, isang maliit na resort na puno ng tawanan at alaala. Ngayon, tila humihinga na lamang ito kasabay ng mabagal at nahihirapang paghinga ng matandang nagbabantay dito. Inilapit ni Gregorio ang kwaderno sa kanyang dibdib. Ang mga mata niya na minsay kasing linaw ng karagatan sa umaga ay ngayoy malabo at puno ng lungkot. Bumulong siya sa hangin isang pangako at isang panalangin na para lamang sa iisang tao. Lourdes, halos hindi marinig na usal niya ang pangalan ng yumaong asawa ay tila isang dasal sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako sa gagawin ko. Ito na lang. Ito na lang ang paraan. Ang katahimikan ay binasag ng tunog ng isang tricycle na huminto sa harap ng tarangkahan. Maya-maya pa isang pamilyar na anino ang pumasok si Catherine, ang bunso, at kaisa-isang anak niyang babae. May dala itong bayong na puno ng gulay at isda, at isang maliit na supot ng gamot mula sa botika. Tay, nandito na po ako. Sabi niya sabay halik sa kulubot na pisngi ng ama. Agad niyang napansin ang blangkong tingin nito na nakatuon sa dagat. Magluluto po ako ng paborito ninyong sinigang. Uminom na po ba kayo ng gamot para sa alta presyon? Umiling si Gregorio, hindi inaalis ang tingin sa papalakas na alon. Mamaya na anak, maupo ka muna. Naupo si Catherine sa silyang yantok sa tabi niya. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng ama. May problema po ba? Tay, kanina pa kayo parang balisa. Dahil po ba to sa panahon? Ang panahon ay laging may dalang paalala. Sagot ni Gregorio, ang boses ay mababa at bahagya ng nanginginig. Ang tanong ay kung sino ang nakikinig. Naintindihan ni Catherine ang ibig sabihin ng kanyang ama. Hindi ang bagyo sa labas ang kanyang inaalala, kundi ang bagyo sa loob ng kanilang pamilya. Tumawag po ba sila, kuya? Muling umiling si Gregorio. Si Daniel, kailan ba huling tumawag yon na hindi tungkol sa pera? Si Carlo naman parang aninong nagtatago sa sarili niyang mga problema. Ang dagat na ito, itinuro niya ang karagatan, ang bumuhay sa kanila. Pero ngayon, tila ibang alon na ang tinatawagan nila. Isang buntong hininga ang kumawala kay Catherine. Bilang isang nurse, sanay siyang mag-alaga ng may sakit, pero ang sakit ng kanilang pamilya ay tila walang lunas. Sinubukan ko po silang kausapin, tay. Lalo na si Kuya Daniel, pero matigas po talaga ang puso niya. Sakto sa pagbanggit niya tumunog ang luma niyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Nagkatinginan sila ni Gregorio. Sa screen kumikislap ang pangalan Kuya Daniel. Nag-aalangang sinagot ito ni Catherine. Hello Kuya. Kat, kamusta si Papa? Ang boses sa kabilang linya ay pilit pinapakinis, tulad ng isang batong pilit pinakikinang para itago ang gaspang. Okay lang kami dito, Kuya. Ikaw ang kamusta? Bigla kang napatawag. Sagot ni Catherine, may bahid ng pagdududa sa kanyang tono. Namimiss ko na kasi kayo. Sabi ni Daniel, lalo na si Mama. Alam mo, naisip ko matagal-tagal na rin tayong hindi nagsasama-sama. Baka gusto ninyong mag-boat trip sa Sabado, tayo-tayo lang. Para alalahanin si Mama, manood ng paglubog ng araw. Isang araw lang para sa pamilya. Napakunot ang noo ni Catherine. Isang family trip. Galing kay Daniel, imposible.
Laging may kapalit ang bawat galaw ng kanyang kuya. Tingnan natin kuya, baka hindi maganda ang panahon. I-check ko ang forecast, walang problema. Sige na Kat, para kay Papa, para kay Mama. Pagpipilit ni Daniel ginagamit ang mga salitang alam niyang kahinaan ng kapatid. Ibigay mo kay Papa ako na ang mag-aaya. Walang nagawa si Catherine. Inabot niya ang telepono sa ama. Si Kuya Daniel po. Kinuha ni Gregorio ang telepono. Ilang sandali siyang nakinig, ang muka ay hindi nagbabago. Nakita ni Catherine ang paggalaw ng mga ugat sa leeg ng kanyang ama habang nagsasalita si Daniel. Inaasahan niyang tatanggi ito o magbibigay ng dahilan gaya ng dati. Ngunit nagulat siya sa isinagot nito. Sige Daniel, sasama ako. Sabi ni Gregorio sa isang boses na kakaiba, ang bigat at katiyakan. Sa Sabado, magkita-kita tayo sa daungan. Pagkababa ng tawag, katahimikan ang namayani. Tanging ang ugong ng hangin at ang tunog ng papalakas na alon ang maririnig. Hindi na napigilan ni Catherine ang sarili. Bakit po kayo pumayag agad, Tay? Tanong niya. Ang boses ay may halong pag-aalala at pagtataka. Alam ninyo namang may iba laging pakay, si Kuya Daniel. Hindi yan tungkol sa pag-alala kay Mama. Tungkol na naman to sa Villa Lourdes. Tumingin si Gregorio sa kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hindi na lungkot ang nakita ni Catherine sa mga mata ng ama. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas matatag. Hindi galit, hindi takot, kundi isang desisyon na matagal nang nabuo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang desisyon na kasing tigas ng mga batong hinahampas ng alon sa dalampasigan. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan lamang siyang tumango na para bang sinasabi, alam ko anak, alam na alam ko. Ang pananahimik na yon ay mas nakakakaba pa kaysa sa anumang sigaw. Tumayo si Catherine, ang puso niya'y puno ng masamang kutob. Pumasok siya sa kusina para simulan ang pagluluto, ngunit ang isip niya ay naiwan sa veranda kasama ang isang ama na tila naghahanda para sa isang huling paglalayag. Kinagabihan ng unos na kanina'y nagbabala lamang ay tuluyan ng dumating. Bumuhos ang malakas na ulan, hinahagupit ang mga bintana ng Villa Lourdes. Ang kulog ay yumayanig sa buong kabahayan. Nagpaalam na si Catherine, ngunit bago umalis, ay sinigurado niyang nakakandado ang lahat ng pinto at bintana at naihanda na ang pagkain at gamot ng ama. Naiwang mag-isa, dahan-dahang tumayo si Gregorio mula sa kanyang tumba-tumba. Pumasok siya sa kanyang silid, isang maliit na kwartong amoy dagat at lumang papel. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang kwadernong kanina pa niya hawak. Maingat niya itong binuklat sa gitna. Ang mga pahina ay puno ng kanyang sulat kamay, mga tala ng huling isda, presyo ng bilihin at mga maiikling saloobin tungkol sa buhay. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Sa pagitan ng dalawang pahina, may nakasuksok na isang sobrang naninilaw na sa kalumaan. Walang pangalan, walang anumang marka. Hinaplos niya ito. Huminga siya ng malalim. Sa labas, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan, pansamantalang nagpaliwanag sa buong silid. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Gregorio ay nahagip ng liwanag, isang mukha ng isang kapitan na nagpasya ng harapin ang pinakamalakas na bagyo ng kanyang buhay kahit na alam niyang maaaring ito na ang huli. Ang malamig na liwanag mula sa mga dambuhalang gusali ng syudad ay pumapasok sa salaming pader ng condominium unit ni Daniel. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol, ang mga gamit ay moderno at minimalist, ngunit ang hangin sa loob ay mas mabigat pa kaysa sa paparating na unos sa San Guillermo. Si Patricia, ang kanyang nobya, ay nakatayo sa gitna ng sala nakapamiwang. Ang suot nitong pulang bestida ay kasing talas ng mga salitang lumalabas sa bibig nito. Ano to, Daniel? Sabi niya, iwinawagayway ang isang papel, isang final demand letter mula sa bangko. Sabi mo, kontrolado mo ang lahat. Sabi mo, maliit na problema lang. Anong klaseng maliit na problema
ang magpapadala ng ganitong sulat. Napapikit si Daniel, minamasahe ang kanyang sentido. Pathinaan mo ang boses mo. Aayusin ko yan. Kailangan ko lang ng kaunting panahon. Panahon. Tumawa si Patricia isang tawang walang kagalakan. Wala na tayong panahon. Ang mga kaibigan ko pinagtatawanan na ako sa likod ko. Ang ganda-ganda daw ng singsing ko. Pero ang lalaking nagbigay lubog naman pala sa utang. Nakakahiya. Hindi ako lubog sa utang. Isang masamang investment lang yon, depensa ni Daniel, kahit alam niyang kasinungalingan yon. Lumapit si Patricia, ang mga matay nanlilisik. Huwag mo akong gawing tanga, Daniel. Nakikita ko ang mga papeles. Naririnig ko ang mga tawag. May isang paraan na lang para maayos to. Isang paraan para hindi tayo magmukhang basura. Ang Villa Lourdes. Bulong ni Daniel. Hindi lang yon basta villa yon, ang tiket natin palabas sa kahihiyang to, sigaw ni Patricia. Ibenta mo ang lupang yon. Gamitin mo ang pera para bayaran ang mga utang mo at para makapagsimula tayo ng tama. Ayokong mapangasawa ang isang talunan. Hinablot niya ang kanyang mamahaling bag. Kunin mo ang resort na yon, Daniel. Humarap siya sa pinto, ang huling salita niya ay isang ultimatum na tumaga sa puso ni Daniel. O tapos na tayo. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na unit, kasabay ng pagguho ng mundo ni Daniel. Kinabukasan, ng amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng murang alak at sigarilyo. Natagpuan ni Daniel ang kapatid na si Carlo sa isang madilim at makipot na bar sa gilid ng palengke. Nakaupo ito sa isang sulok tulala habang pinapaikot-ikot ang baso ng serbesa sa basang mesa. Carlo, sabi ni Daniel na upo sa tapat niya. Ang mamahalin niyang sapatos ay tila hindi bagay sa maruming semento ng sahig. Nag-angat ng tingin si Carlo, ang mga matay pagod at namumugto. Kuya, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para tulungan ka, sabi ni Daniel sa isang boses na pilit pinapaging mabait. Nabalitaan ko, may problema ka raw kay Mang Teban. Biglang namutla si Carlo. Si Mang Teban ang kilabot na nagpapautang sa mga sugarol sa bayan. Ang pagkakautang niya dito ay ang tanikalang gumigising sa kanya tuwing gabi. Paano mo nalaman? Hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga, kaya kong ayusin yan. Kaya kong bayaran lahat ng utang mo. Sabi ni Daniel, inilalapit ang kanyang mukha. Pero kailangan ko rin ng tulong mo. Ano ang kailangan mo? Kuya, tanong ni Carlo, may bakas ng takot sa boses. Simple lang, sa Sabado sa bangka. Kapag kinausap ko si Papa tungkol sa Villa Lourdes, manahimik ka lang. Hayaan mo akong kausapin siya. Huwag kang kakampi kay Catherine. Huwag kang kukontra. Maging anino ka lang. Umiling si Carlo. Kuya, hindi tama to. Si Papa yan. At saka yung lupa yun na lang ang natitira sa alaala ni Mama. Alaala. Tumawa ng mapakla si Daniel. Ang alaala ba? Makakabayad sa mga tauhan ni Mang Teban na handa nang bumasag ng tuhod mo. Ang alaala ba? Makakapagpakain sa pamilya mo sa hinaharap. Carlo, gumising ka. Walang tama o mali dito. Meron lang mahirap at mayaman. At pagod na akong maging mahirap. Pero kuya, hinawakan ni Daniel ng mahigpit ang balikat ng kapatid. Ang mga daliri niya ay bumaon dito. Wala nang pero-pero, Carlo. Isipin mo na lang, isang hapon ng pananahimik kapalit ng kalayaan mo sa utang. Pagkatapos nito, malinis na ang pangalan mo. Makakapagsimula ka ulit. Tayong dalawa. Napayuko si Carlo talunan. Ang bigat ng utang niya at ang takot kay Daniel ay mas matimbang kaysa sa kanyang konsensya. Tumango siya nang dahan-dahan, isang pagsukong magmumulto sa kanya habang buhay. Isang gabi, bago ang nakatakdang biyahe, nagpumilit si Daniel na maghapunan sila sa Villa Lourdes. Ang hangin ay punong-puno ng tensyon. Si Catherine ay pilit nang ngumingiti, naghahain ng pagkain na tila walang may gustong kumain. Si Carlo ay hindi makatingin ng diretso sa kanilang ama
Halos hindi ginagalaw ang kanin sa kanyang plato. Si Daniel lang ang masigla. Tay, alam na niyo ba may isang developer na interesado sa lugar na to? Sabi nila, kung aayusin lang daw ng kaunti ang Villa Lourdes, pwedeng maging 5-star resort. Ang halaga ng lupa dito, tay, tumataas bawat taon. Hindi umimik si Gregorio. Patuloy lang siya sa tahimik na pagkain. Isipin niyo, tay. Patuloy ni Daniel. Hindi niyo na kailangang mamroblema sa maintenance. Pwede na kayong mag-relax. Pera na lang ang iisipin niyo. Ibibigay ko sa inyo ang buhay na nararapat para sa inyo. Kuya, tama na yan. Saway ni Catherine hindi na makatiis. Hapunan to, hindi business meeting. Nagkibit balikat si Daniel at uminom ng tubig. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan biglang nagsalita si Gregorio. Hindi siya nakatingin kay Daniel. Ang tingin niya ay nasa kawalan, tila may kinakausap na multo mula sa nakaraan. Anak, sabi niya sa isang boses na kalmado, ngunit tumatagos sa kaluluwa. Masaya ka ba? Ang simpleng tanong ay parang isang malakas na sampal. Napatigil si Daniel sa pagnguya. Napainom siya ng tubig tila na bilaukan. Bigla ang lahat ng kanyang pinagplanuhan, lahat ng kanyang mga kasinungalingan, ay tila gumuho sa harap ng isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Ano pong klaseng tanong yan? Taisus, syempre masaya ako. Utal-utal niyang sagot. Tumangulang si Gregorio at ipinagpatuloy ang pagkain, iniwan si Daniel na litong-lito at hubad sa harap ng sarili niyang mga ambisyon. Madaling araw ng Sabado, ang langit ay nagsisimula palang magkulay kahel. Bago pa man magising ang lahat, maingat na naglakad si Daniel papunta sa daungan kung saan nakadaong ang kanilang bangka. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Mabilis siyang umakyat sa bangka. Mula sa isang compartment sa ilalim ng upuan, inilabas niya ang isang malaking waterproof bag. Binuksan niya ito. Sa loob, 4 na kulay kahel na life vest ang maayos na nakatupi. Saglit siyang natigilan. Isang maliit na tinig sa kanyang isip ang bumulong, "Huwag!" Ngunit ang mukha ni Patricia at ang demand letter mula sa bangko ang mas malakas na sumigaw sa kanyang isipan. Mabilis kumuha siya ng 2 life vest. Isiniksik niya ito sa ilalim ng kanyang sariling bag na dala. Maingat niyang isinara ang waterproof bag, tinitiyak na 2 na lang ang natira sa loob. Hindi naman siguro aabot sa ganito, sabi niya sa sarili, isang kasinungalingan, para pakalmahin ang nanginginig niyang konsensya. Para lang to sa siguraduhan. Para kapag oras na wala na siyang ibang pagpipilian, isinara niya ang compartment. Ang tunog ng pag-click ng trangka ay tila isang selyo sa isang kasunduang ginawa niya sa demonyo. Habang papalayo siya sa bangka, ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha, ngunit sa loob niya kadiliman ang naghahari. Ang pag-andar ng motor ng bangka ay isang pamilyar na tunog na nagbalik sa kanila sa mga panahong mas simple ang lahat. Sa simula ng paglalayag ang araw ay isang nagliliyab na bola ng ginto. Sa kanluran nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. Ang dagat ay kalmado at ang hangin ay may dalang alat na amoy ng mga alaala. Naalala niyo pa ba noong itinuro ko sa inyong magbasa ng hangin gamit ang direksyon ng mga alon? Tanong ni Gregorio, isang bihirang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakaupo siya sa gitnang bangko, yakap-yakap ang isang lumang itim na briefcase na gawa sa balat. Ako po, tay, naaalala ko. Mabilis na sagot ni Catherine, sabik na hawakan ang anumang sinulid ng masasayang nakaraan. Sabi niyo ang dagat ay may sariling kwento, kailangan lang matutong makinig. Kahit si Carlo ay napangiti. At naaalala ko po yung araw na nahulog ako dahil sa tanga-tangang pagtayo. Si Kuya Daniel ang unang tumalon para sagipin ako. Tumingin ang lahat kay Daniel na siyang nagmamaneho ng bangka. Isang anino ng hiya ang dumaan sa kanyang mukha. Bata pa tayo noon. Sabi niya, ang boses ay bahagyang mas malambot. Sa isang saglit sa ilalim ng ginintoang liwanag, tila sila ay isang buong pamilya
Muli isang ama at ang kanyang 3 anak, pinagbigkis ng iisang dagat. Ang ilusyon ay maganda, ngunit tulad ng papalubog na araw ito, ay panandalian lamang. Habang palayo sila, nang palayo sa dalampasigan ang Villa Lourdes, ay naging isang maliit na tuldok na lamang sa abot-tanaw. Ito ang hudyat na hinihintay ni Daniel. Pumatak ang kanyang nangiti. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng malalim na bahagi ng karagatan. Dahan-dahan niyang binagalan ang takbo ng bangka hanggang sa halos huminto na ito, lumulutang sa gitna ng walang katapusang tubig. Ang ganda dito, di ba? Panimula niya ang tono ay nagbago na. Hindi na ito malambing kundi isang boses ng isang negosyanteng magsisimula na ng transaksyon. Malawak, puno ng oportunidad. Naramdaman agad ni Catherine ang pagbabago. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Kuya, di ba ang usapan ay aalalahanin natin si Mama? Bahagi ito ng pag-alala sa kanya. Sagot ni Daniel hindi nakatingin sa kapatid, kundi sa kanilang ama. Ang pag-alala kay Mama ay ang pagtiyak na ang kanyang pinaghirapan ay hindi na babaliwala. Tay kailangan na nating pag-usapan ang kinabukasan ng Villa Lourdes. Huminga ng malalim si Gregorio, ang ngiti ay tuluyan nang nawala sa kanyang mukha. Daniel, hindi ito ang lugar para dyan. Ito po mismo ang perpektong lugar. Giit ni Daniel, ang boses ay tumataas na. Dahil dito, walang takasan, walang ibang mapupuntahan. Tay, ibigay niyo na sa akin ang mga papeles, ang titulo, ang deed of sale. Ako na ang bahalang mag-asikaso. Ako na ang bahala sa inyo. Hindi yan pag-aari na basta-basta na lang ipinamimigay. Sabat ni Catherine, tumatayo. Buhay ni Mama at Papa ang nakataya dyan. Tumahimik ka, Kat. Sigaw ni Daniel. Wala kang alam sa mundo ng pera. Palagi ka na lang emosyon ang pinaiiral mo, kaya tayo naghihirap dahil sa mga emosyon na yan. Carlo, magsalita ka, baling ni Catherine sa nakababatang kapatid na nakayuko at nanginginig sa isang sulok. Alam mong mali ito. Nag-angat ng tingin si Carlo. Ang muka ay isang maskara ng pagdurusa. Nakatingin siya kay Catherine, pagkatapos ay kay Daniel at sa huli, sa kanilang ama. Kuya, Catherine, tayo iba, baka pwedeng sa lupa na lang natin pag-usapan to. Kasabay ng kanilang pagtatalo, tila nakikinig ang kalikasan. Ang kalmadong dagat ay nagsimulang magpakita ng galit. Ang hangin ay biglang lumamig at lumakas, dala ang amoy ng ulan. Ang mga ulap sa kanluran ay naging kulay abo at itik. Hindi dagok ni Daniel sa manibela. Dito at ngayon natin tatapusin tayang papeles. Wala sa akin. Mariing sagot ni Gregorio. Sinungaling. Sumabog si Daniel. Lagi mong dala yung briefcase na yan. Alam kong nandyan, ibigay mo sa akin. Ang simula ng kaguluhan. Gumawa ng isang hakbang si Daniel palapit sa ama. Mabilis na humarang si Catherine. Huwag mong hahawakan si Papa. Itinulak ni Daniel ang kapatid. Umalis ka dyan. Nawalan ng balanse si Catherine at napaupo sa sahig ng bangka. Kasabay noon, isang malakas na alon ang humampas sa gilid ng bangka, nagdulot ng malakas na pag-uga. Napahawak ang lahat. Tama na, Daniel. Sigaw ni Carlos, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo at subukang pumagit na. Ngunit si Daniel ay wala nang pakialam. Ang nakikita na lang niya ay ang itim na briefcase sa mga kamay ng kanyang ama. Ito ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Ito ang kanyang kaligtasan. Sinunggaban niya ang briefcase. Akin na to, Tay. Huwag, anak. Pakiusap ni Gregorio. Mahigpit na niyayakap ang briefcase, hindi dahil sa halaga ng laman nito, kundi dahil sa kahulugan nito. Nagsimula ang isang marahas na pag-aagawan. Si Daniel, sa kanyang lakas at desperasyon, ay pilit na hinihila ang briefcase. Si Gregorio, sa kabila ng kanyang edad, ay nanlalaban. Si Carlo ay sumubok na awatin ang kanyang kuya, hinihila ang braso nito. Si Catherine, mula sa sahig ay sumisigaw, sinusubukang abutin ang paa ng ama. Ang maliit na bangka
ay naging isang entablado ng kasakiman at pag-ibig ng desperasyon at katapatan. At ang dagat tila nagagalit sa kanilang paglalapastangan ay nagpadala ng isa pang mas malakas na alon. Ang paghampas nito ay brutal. Ang bangka ay tumagilid ng husto. Ang lahat ay nawalan ng panimbang. Sa gitna ng kaguluhan, sa pag-aagawan, sa briefcase, sa pagtatangkang manakit at magligtas, sa pagtulak at paghila, isang katawan ang tumilapon. Ito ay nangyari sa isang iglap. Ang katawan ni Gregorio, marupok at matanda, ay nawalan ng kapit. Tumama ang kanyang likod sa gilid ng bangka. Ang briefcase ay nahulog mula sa kanyang mga kamay, bumagsak sa sahig. At siya ay tuloy-tuloy na bumagsak sa madilim at malamig na tubig. Isang malakas na splash ang narinig na halos malunod ng ugong ng hangin. Natahimik ang lahat. Tumigil ang pag-aagawan. Ang galit ay napalitan ng matinding takot. Tanging isang sigaw ang bumasag sa sandaling iyon. Isang sigaw na puno ng sakit, pagsisisi at hindi makapaniwalang pagkasindak. Papa. Ang sigaw ni Catherine ay humiwa sa hangin at ulan, isang kutsilyong tumarak sa puso ng dalawa niyang kapatid. Sa tubig lumitaw ang ulo ni Gregorio, hirap na humihinga ang mga mata, ay nanlalaki sa gulat. Ang kanyang mga kamay ay kumakampay, sinusubukang manatili sa ibabaw. Paralisado si Carlo. Si Catherine ay sumugod sa gilid, handang tumalon. Ngunit si Daniel, sa isang desisyon na idinikta ng purong sindak at pagkakasala, ay gumawa ng isang bagay na hindi nila malilimutan. Isang bagay na magiging selyo ng kanilang kapahamakan. Tumakbo siya pabalik sa manibela. Pinaandar niya ang motor sa pinakamalakas nitong setting. Ang makina ay umugong na parang isang halimaw na nagising. Ang bangka ay humarurot palayo. "Bumalik ka, Daniel!" Sigaw ni Catherine, sinusuntok ang likod ng kapatid. "Bumalik ka." Ngunit hindi nakinig si Daniel. Ang tanging nasa isip niya ay takasan ng kanyang ginawa. Takasan ang mukha ng kanyang ama. Takasan ng dagat na naging saksi sa kanyang krimen. Sa kanilang likuran, ang anino ni Gregorio ay unti-unting lumiliit, nilalamon ng papalaking mga alon at ng kadilimang dala ng unos. Ang kanyang mga kamay na minsay nag-alaga sa kanila ay naiwang nag-iisa, kumakaway, hindi para humingi ng tulong, kundi tila isang huling tahimik na pamamaalam. Ang ulan ay bumubuhos na parang mga karayom, matalim at walang awa. Ang bawat patak na tumatama sa mukha ni Catherine ay kasing sakit ng katotohanang pilit niyang iwinawaksi. Ang bangka ay humaharurot sa kadiliman, ngunit ang bilis nito ay hindi kayang takasan ang bigat ng kanilang kasalanan. "Bumalik ka." Sigaw niya, ang boses ay paos at basag na sa kaiiyak at kasisigaw. Paulit-ulit niyang pinapalo ng kanyang mga kamao ang likod ni Daniel, ngunit ang kapatid niya ay parang isang estatwang bato. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga mata ay nakatutok sa kawalan. "Pinatay mo si Papa. Bumalik ka, hayop ka." Ang mga salita ni Catherine ay isang sulo na nagsindi sa natutulog na galit at takot sa loob ni Daniel. Sa isang iglap, binitawan niya ang isang kamay sa manibela, lumingon, at sa gitna ng pag-uga ng bangka, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ng kapatid. Plak! Ang tunog ay kasing lakas ng kulog. Natigilan si Catherine, hindi sa sakit kundi sa gulat. Ang kamay niya ay napahawak sa kanyang namumulang pisngi, ang mga mata ay nanlalaki, puno ng luha at pagkamuhi. "Wala kang karapatan." Bulong niya. "Tumahimik ka." Umigpaw ang boses ni Daniel, nangingibabaw sa ugong ng motor at ng bagyo. "Kung magsasalita ka pa, ilalaglag din kita sa dagat." Ang banta ay brutal at mabisa. Nanigas si Catherine at ang kanyang mga suntok ay naging mahinang pagtulak na lang. Napaupo siya sa basang sahig, tiyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol ng walang tunog. Sa kabilang dulo ng bangka, si Carlo ay nakasuka na sa gilid, ang katawan
ay nanginginig ng husto. Ang pait ng suka at alak ay humalo sa alat ng tubig dagat sa kanyang bibig. Bawat alon na humahampas sa bangka ay isang paalala ng pagbagsak ng kanilang ama. Bawat pagkidlat ay nagpapakita ng multo ng mukha ni Gregorio sa kanyang isipan. Nang maramdaman ni Daniel na sapat na ang layo nila, binagalan niya ang takbo ng bangka at pinatay ang motor. Bigla ang tanging maririnig na lang ay ang hagupit ng ulan at hangin at ang tatlong basag na paghinga. Humarap si Daniel sa kanila, ang muka ay basang-basa ng ulan at pawis ang mga mata ay nag-aapoy sa sindak. "Makinig kayo sa akin," sabi niya, ang boses ay nanginginig, ngunit may diin. "Makinig kayong mabuti." Tumingin siya kay Carlo na parang isang basang sisiw na hindi makagalaw. "Carlo, tumingin ka sa akin." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Carlo. Walang nangyaring pag-aagawan. Mariing sabi ni Daniel, "Walang nangyaring tulakan. Aksidente ang lahat. Naiintindihan mo?" Umiling si Carlo. "Kuya, nakita ko. Nakita nating lahat." "Wala kang nakita." Sigaw ni Daniel, lumapit at hinawakan ng kapatid sa kwelyo. "Isang malaking alon ang tumama sa atin. Nawalan ng balanse si Papa. Nahulog siya. Sinubukan natin siyang sagipin, pero masyadong malakas ang agos." "Yan ang kwento? Yan ang katotohanan. Ulitin mo." Nanginginig ang mga labi ni Carlo. "Iisang malaking alon." "Ulitin mo ng maayos." "Isang malaking alon ang tumama sa atin." Halos pabulong na, sabi ni Carlo. Ang mga mata ay nakapikit na, para bang ang pagbigkas sa kasinungalingan ay isang lason. Nawalan ng balanse si Papa, na nahulog siya. Binitiwan siya ni Daniel at bumaling kay Catherine. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng apoy at pagkasuklam. "Ikaw, Catherine?" sabi ni Daniel. Mas mahina ang boses. Alam na hindi gagana ang pananakot dito. "Para na rin ito sa'yo. Kung malalaman ng mga tao ang totoo, ano sa tingin mo ang mangyayari? Magkakawatak-watak tayo. Makukulong ako. Masisira ang pangalan ng pamilya. Yan ba ang gusto mo? Yan ba ang gusto ni Papa?" Ang gusto ni Papa ay mabuhay. Ismid ni Catherine. Wala na siya. Ang mga salita ni Daniel ay tumama na parang bato. "At kailangan nating protektahan ang mga naiwan. Kung magsasabi ka ng totoo, lahat tayo ay malulunod. Isipin mo, aksidente. Isang malungkot, kakilakilabot na aksidente. Sabihin mo lang yan at matatapos ang lahat." Hindi sumagot si Catherine. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa sahig ng bangka. Sa gitna ng kalat, nakita niya ang itim na briefcase. Bukas ito, at ang laman ay nagkalat isang lumang album ng litrato, ilang mga resibo, at ang kwadernong laging dala-dala ng kanilang ama. Walang titulo, walang papeles ng lupa. Ang lahat ng ito, para sa wala. Ilang minuto pa, nang nakabibinging katahimikan ang lumipas, bago muling pinaandar ni Daniel ang motor. Sa pagkakataong ito ay mas mabagal na. Ang pagbabalik nila sa daungan ay mas matagal at mas mabigat kaysa sa kanilang pag-alis. Nang tanaw na nila ang mga ilaw ng San Guillermo, isang pamilyar na bangka ang papalapit sa kanila. Ang ilaw nito ay tumatagos sa makapal na ulan. Si Victor. Pinatay ni Daniel ang motor. Huminto ang kanilang bangka, umuugoy sa tabi ng mas malaki at mas matatag na bangka ni Victor. "Hoy, anong nangyari sa inyo?" Sigaw ni Victor, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Kanina pa ako nag-aalala. Nasaan si Tata Goryo?" Walang sumagot. Ang katahimikan nila ang naging pinakamalakas na sagot. Mabilis na itinali ni Victor ang kanyang bangka sa kanila at lumipat. Agad niyang nakita ang lahat, ang namumutlang mukha ni Carlo, ang namamagang mata ni Catherine, ang gasgas sa braso ni Daniel, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kawalan ng matandang lalaki. "Nasaan siya, Daniel?" Tanong ulit ni Victor, ang boses
ay mas mababa na ngayon, mas seryoso. Huminga ng malalim si Daniel, inihahanda ang kanyang sarili para sa unang pagbigkas ng kanilang kasinungalingan sa ibang tao. Victor, si Papa, naaksidente siya. Anong klaseng aksidente? Ang bagyo? Biglang lumakas. Sabi ni Daniel, iniiwasan ang tingin ni Victor. Isang malaking alon ang tumama sa amin. Malakas. Hindi namin inaasahan. Sinubukan naming kapitan. Pero si Papa, nawalan siya ng balanse. Tumingin si Victor kay Catherine, naghahanap ng kumpirmasyon. Ngunit si Catherine ay nakatingin lang sa sahig. Ang mga kamay ay mahigpit na magkakuyom. Pagkatapos ay tumingin siya kay Carlo na mabilis na umiwas ng tingin. Sumikip ang mga mata ni Victor. Isang mangingisdang lumaki sa dagat, alam niya ang bawat galaw ng alon, bawat bulong ng hangin. Alam niyang may mali. Kahit gaano kalakas ang alon si Tata Goryo, ang pinakamagaling sa atin dito, hindi yon basta-basta mahuhulog. Humarap siya kay Daniel, ang mga mata niya ay matalim. Hindi ganyan ang kwento ng dagat, Daniel. Magsabi ka ng totoo. Sa sandaling iyon, mula sa dulo ng daungan isang matinis na tunog, ang humiwa sa gabi ang sirena ng isang police patrol. Dalawang sasakyan ang huminto, ang kanilang mga umiikot na ilaw na pula at asul ay sumasayaw sa basang semento, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa mukha ng lahat. May isang kapitbahay na nakarinig sa kanilang pag-alis at nag-alala sa biglang pagbabago ng panahon. Tumawag ito ng tulong. Nanigas si Daniel. Napatingin siya kay Victor pagkatapos ay sa mga pulis na papalapit. Ang kanilang kasinungalingan na ilang minuto pa lang na nabubuo ay agad na susubukin. Habang ang mga pulis ay nagsimulang magtanong, tumayo si Catherine. Sa likod ng lahat hindi nakikita sa dilim. Dahan-dahan niyang dinampot ang lumang kwaderno ng kanyang ama mula sa sahig ng bangka. Basang-basa ito at marumi, ngunit mahigpit niya itong itinago sa loob ng kanyang jacket. Isang piraso ng katotohanan sa isang dagat ng kasinungalingan. Ang interrogation room sa maliit na istasyon ng pulis sa San Guillermo ay amoy luma at mamasamasang papel. Isang bumbilyang walang takip ang nagbibigay ng malupit na liwanag sa silid. Isa-isa silang ipinasok. Si Daniel ang nauna. Pilit niyang pinanatili ang kanyang komposura, ang kanyang boses ay kalmado habang inuulit ang kwentong kanilang binuo. It was a freak wave, officer. It came out of nowhere. We did everything we could. Ang kanyang mga salita ay pulido, ensayado, ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaabot ang baso ng tubig ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ng investigador. Sumunod si Carlo. Siya ang pinakamahina sa kanilang tatlo. Ang bawat tanong ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Paulit-ulit siyang napapalunok, ang kanyang mga sagot ay pabulong at putol-putol. Malakas po ang alon. Hindi po namin nakita. Nang tanungin siya kung bakit may gasgas ang braso ng kanyang kuya, natigilan siya. Nadulas po sa pag-akyat pabalik ng bangka. Isang kasinungalingang naimbento sa sandaling iyon, isang bitak na idinagdag sa kanilang pader ng panlilinlang. Huli si Catherine. Pumasok siya sa silid na may bakas pa ng sampal sa kanyang pisngi na tinakpan niya ng kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa pag-iyak, ngunit puno ng isang uri ng pagkamuhi na nakapangingilabot. Ang kanyang mga sagot ay maikli at matigas. Aksidente po ang nangyari. Bawat salita ay parang laso na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit nilunok niya ito para sa kapakanan ng pangalan ng kanilang ama, para sa kapakanan ng kung anuman ang natitira sa kanilang pamilya. Nang tanungin siya tungkol sa briefcase, sinabi niyang nahulog din ito sa dagat, isang desisyong ginawa niya para protektahan ang huling sikreto ng kanyang ama. Pagkatapos ng interogasyon, pinauwi sila,
Ngunit may babalang huwag aalis ng bayan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Kinaumagahan ng San Guillermo ay nagising sa isang kwentong bumalot sa bawat kapihan, bawat tindahan at bawat bangka sa daungan. Nawawala si Tata Goryo. Nalunod, kasama ang mga anak. Ang kanilang bahay, ang Villa Lourdes, ay naging sentro ng atensyon. Ang mga kapitbahay ay dumadaan bumabagal, sumususlip ang kanilang mga muka ay pinaghalong awa at paghuhusga. Ilan sa kanila ay nag-abot ng pagkain ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nila masabi. Ang pamilya Gregorio ay biglang naging mga estranghero sa sarili nilang bayan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Victor ay hindi natinag. Bago pa man sumikat ang araw, habang ang tatlong magkakapatid ay nakakulong sa kanilang mga kasalanan, inihanda niya ang kanyang bangka. Nagsalin siya ng dagdag na gasolina, nagdala ng makapal na kumot first aid kit, at isang thermos ng mainit na kape. Saan ka pupunta? Victor, masama pa ang panahon. Tanong ng isang matandang mangingisda. Hahanapin ko siya. Simpleng sagot ni Victor, ang kanyang panga ay matigas. Hindi ako naniniwalang basta na lang siyang kinuha ng dagat. Hindi siya nakinig sa mga babala. Mag-isa siyang pumalaot, binabalikan ang rutang tinahak ng bangka ng mga Gregorio, sinisiyasat ang bawat sulok ng mga batuhan, sumisigaw ng pangalan ng matanda sa bawat paghampas ng alon. Para sa kanya, hindi ito isang paghahanap sa isang bangkay. Ito ay isang misyon ng pagliligtas. Naniniwala siyang buhay pa si Tata Goryo. 2 araw ang lumipas. Ang pag-asa ay unti-unting namamatay tulad ng kandilang nauubusan ng hangin. Sa Villa Lourdes, ang katahimikan ay nakabibingi. Si Carlo ay hindi lumalabas ng kanyang kwarto. Si Catherine na naman ay abala sa paglilinis, isang desperadong paraan para makontrol ang kahit anong bagay sa kanyang magulong mundo. Si Daniel ay abala sa telepono, kinakausap ang mga abogado, sinusubukang ayusin ang legal na aspeto ng pagkawala ng kanilang ama. Isang hapon, habang siya ay nasa gitna ng isang tawag, isang mamahaling sasakyan ang pumarada sa harap ng villa. Bumaba si Patricia, nakasuot ng itim, ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagluluksa. Danny darling, bati niya pumasok na parang pag-aari niya ang lugar. I'm so sorry for your loss. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Daniel, kundi sa kabuuan ng property. So, ano na ang susunod na hakbang? May nabanggit ba ang abogado mo tungkol sa alam mo na sa mana? Napatigil si Catherine sa pagpupunas ng mesa. Tumingin siya kay Patricia, pagkatapos ay kay Daniel na biglang namutla. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pinipigilang galit ay sumabog. Walang hiya ka. Sabi ni Catherine, ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng kamandag. Hindi pa nga malamig ang tubig na lumunod sa tatay namin, yan na agad ang nasa isip mo. Catherine, watch your mouth. Saway ni Daniel. Ikaw ang manahimik. Sigaw ni Catherine, lumapit kay Patricia. Wala kang pakialam sa tatay ko. Wala kang pakialam sa amin. Ang tanging pakialam mo lang ay ang lupang ito. Well, kung yan ang tingin mo, sabi ni Patricia nagkibit balikat. Hindi ko kasalanan kung praktikal lang akong mag-isip. Iyon na ang huling salitang kailangan marinig ni Catherine. Walang pag-alinlangan, dinampot niya ang baso ng tubig sa mesa at isinaboy ito ng buong lakas sa mukha ni Patricia. Lumayas ka dito. Sigaw niya, nanginginig sa galit. Wag ka nang babalik. Gulat at basang-basa na pasigaw si Patricia at dali-daling tumakbo palabas habang si Daniel ay natigilan, hindi alam kung sino ang pagagalitan. Sa huli si Catherine ang kanyang hinarap. Ano bang problema mo, Catherine? Bakit mo ginawa yon? Dahil yon ang nararapat sa kanya at yan din ang nararapat sa'yo. Sagot ni Catherine. Bago tumalikod at pumasok sa kanyang silid, ibinagsak ang pinto. Kinagabihan, sa gitna ng kanilang malamig na hapunan,
Sinubukan ni Carlo na kausapin si Catherine. Kumatok siya sa pinto nito. Kat, patawarin mo na si kuya. Hindi siya ang kailangan kong patawarin. Sagot ni Catherine mula sa loob. Ang sarili ko. Nang gabing iyon sa isang sandali ng matinding pagsisisi, lumabas si Carlo sa kanyang silid, determinadong sabihin ang totoo kay Catherine. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nandoon si Daniel nag-aabang sa dilim na parang isang mangangaso. Saan ka pupunta? Tanong ni Daniel, ang boses ay isang malamig na bulong. Kakakausapin ko lang si Catherine. Tungkol saan? Hinawakan ni Daniel ang braso ng kapatid. Aamin ka na ba? Hahayaan mo bang mabulok ako sa kulungan? At kapag ginawa mo yan, sino sa tingin mo ang isusunod ni Mang Teban, ikaw, Carlo? Ikaw. Napayuko si Carlo, muling natalo. Ang katotohanan ay isang napakabigat na pasanin para sa kanyang mahinang mga balikat. Samantala sa laot ang bangka ni Victor ay halos maubusan na ng gasolina. Madaling araw na ng ikatlong araw. Ang pagod at gutom ay gumuguhit na sa kanyang mukha. Napagpasyahan niyang ito na ang huling pag-ikot niya bago bumalik sa Pampang. Dinala siya ng agos sa isang maliit at liblib na luk na napapalibutan ng matutulis na bato, isang lugar na iniiwasan ng karamihan sa mga mangingisda. Sa gitna ng kanyang pagkabigo habang umiinom ng huling lagok ng kape, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na kulay puti na lumulutang-lutang malapit sa mga bato, halos hindi makita sa dilim. Kinabahan siya. Maingat niyang inilapit ang bangka. Habang papalapit, mas luminaw ang hugis. Hindi ito isang piraso ng basura. Hindi ito isang patay na hayop. Itinutok niya ang kanyang flashlight. Ang sinag nito ay tumama sa isang piraso ng lumang lifebuoy mula sa isang barkong matagal nang lumubog. At nakakapit dito, halos walang malay ang isang payat na braso. Napasinghap si Victor. Mabilis niyang pinatay ang motor. Tata Goryo! Tawag niya, ang boses ay nanginginig. Ang braso ay gumalaw ng bahagya. Isang mahinang ungol ang kanyang narinig. Buhay! Buhay pa siya. Ang pagsagip ay isang desperadong sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Victor, sa gitna ng matatalim na bato at malakas na alon, ay maingat na inilapit ang kanyang bangka. Bawat segundo ay mahalaga. Tumalon siya sa malamig na tubig nang walang pag-aalinlangan ng lubid ay nakatali sa kanyang baywang. Ang katawan ni Gregorio ay halos kasing lamig ng dagat. Ang kanyang mga labi ay kulay ube at ang kanyang paghinga ay napakabagal at mababaw. Tata Goryo, kumapit ka. Nandito na ako. Sigaw ni Victor pilit na tinatanggal ang mahigpit na pagkakahawak ng matanda sa lumang salbabida. Sa tulong ng natitirang lakas, inakay niya ang walang malay na katawan pabalik sa bangka. Ang pag-angat sa kanya ay isang malaking pagsubok, ngunit sa huli, nagtagumpay siya. Agad niyang hinubad ang sariling tuyong damit at ibinalot sa matanda. Kinuha niya ang makapal na kumot at mahigpit na ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Gregorio. Gamit ang radyo, nanginginig ang boses na tumawag siya sa himpilan ng Coast Guard. Tao sa tubig. Ulitin ko, may nakitang survivor. Si Gregorio Arlindo, buhay siya. Ang balita ay kumalat sa San Guillermo na mas mabilis pa sa kidlat. Mula sa istasyon ng radyo hanggang sa mga nagkakapihang mangingisda, ang bulungan ay naging sigawan ng pagkamangha at tuwa. Himala buhay, si Tata Goryo. Sa maliit na ospital ng bayan, si Catherine ay nasa kalagitnaan ng kanyang shift. Ang pagiging abala sa mga pasyente, ang tanging paraan niya para makatakas sa sarili niyang bilangguan ng isip. Isang kapwa nurse ang tumakbo palapit sa kanya, hingal na hingal. Kat, yung tatay mo, nakita na raw buhay. Nabitiwan ni Catherine ang hawak niyang tray ng gamot. Ang mga tableta ay gumulong sa sahig. Sa isang iglap, ang mundo niya ay tumigil. Ano? Dadalhin na siya dito. Nakita ni Victor. Ang kanyang mga binti ay tila may sariling isip. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng ward sa pasilyo, patungo sa emergency room
Ang kanyang puting uniforme ay lumilikha ng isang malabong anino. Ang mga tibok ng kanyang puso ay isang malakas na tambol sa kanyang dibdib, isang halo ng takot pag-asa at matinding pagkakasala. Pagdating niya sa ER, kasabay ng pagdating ng ambulansya, nang bumukas ang pinto nito, nakita niya siya. Nakahiga sa isang stretcher, balot sa mga kumot, may oxygen mask sa mukha. Ang kanyang ama, payat sugatan, ngunit humihinga. Papa. Ang kanyang sigaw ay isang panalangin. Tumakbo siya sa tabi ng stretcher habang itinutulak ito papasok. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng ama. Ang mga daliri ni Gregorio ay bahagyang gumalaw sa loob ng kanyang palad. Ang pagbabalik ay isang milagro, at ang milagro ay ang simula ng isang bagong bagyo. Nakarating ang balita kina Daniel at Carlo. Si Carlo nang marinig ito ay napaluhod sa sahig ng kanyang kwarto at humagulgol na parang bata. Isang hagulgol ng ginhawa at matinding takot. Si Daniel naman ay nanigas sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang perpektong kasinungalingan ay gumuho. Ang multo na akala niya'y nalunod na ay bumalik para singilin siya. Nagmamadali silang pumunta sa ospital. Si Carlo ay tumatakbo. Si Daniel ay naglalakad na parang hila-hila ang 1,000 librang bigat. Sa ospital, na-stabilize na si Gregorio. Inilipat siya sa isang pribadong silid. Si Catherine ay hindi umaalis sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay. Pumasok si Carlo sa silid. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Papa, patawarin niyo po ako, Papa. Patawad. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisisi sa sahig na iyon. Kasunod niyang dumating si Daniel. Tumayo siya sa may pintuan, hindi makahakbang palapit. Ang kanyang mukha ay isang blankong papel, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng panik. Nakita niya ang kanyang ama buhay. Nakita niya ang kanyang kapatid na umiiyak. Nakita niya ang katapusan ng kanyang mundo. Nang makita ni Catherine si Daniel ang lahat ng pag-aalala at pag-asa na naramdaman niya, ay biglang napalitan ng purong nag-aapoy na galit. Ang lalaking ito, ang lalaking pumatay sa kanilang ama, sa kanyang isipan, ang lalaking sumampal sa kanya, ang lalaking nagtayo ng kanilang kasinungalingan. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya palapit sa pintuan, ang bawat hakbang ay mabigat. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Walang naisagot si Daniel. Hindi ka dapat nandito. Sabi ulit ni Catherine, ang boses ay tumataas na. Wala kang karapatang makita siya. Wala kang karapatang tumapak sa kwartong ito. Catherine, kapatid ko siya. Wala akong kapatid na mamamatay tao. Ang mga salita ay tumama ng mas malakas kaysa sa sampal. Sumugod si Catherine. Hindi ito isang simpleng pag-atake. Ito ay isang pagsabog ng lahat ng sakit, takot at galit na kinimkim niya sa loob ng 3 araw. Sinuntok niya si Daniel sa dibdib. Halimaw ka, sigaw niya. Ang kanyang mga suntok ay mahina, ngunit ang bawat isa ay may bigat ng isang buong trahedya. Pinabayaan mo siya. Iiwan mo siyang mamatay sa dagat. Sinubukan ni Daniel na hawakan ang kanyang mga kamay. Kat, tama na. Nasa ospital tayo. Wala akong pakialam. Lalo siyang nagwala. Sinabunutan niya ito, kinalmot ang kanyang braso. Ang kanilang pag-aaway ay lumabas sa pasilyo, isang eskandalong nakakuha ng atensyon ng mga nurse at ibang mga pasyente. Anong karapatan mong tumapak dito? Patuloy na sigaw ni Catherine habang sinusubukang sipain si Daniel. Pagkatapos mo siyang itulak, pagkatapos mong iwanan siya, magsama kayo ng demonyo mong nobya. Si Carlo, na nakarinig sa kaguluhan, ay lumabas para subukang awatin sila. Tama na, Kat, kuya. Ngunit para siyang isang maliit na dahon sa gitna ng 2 nag-uumpugang bato. 2 security guard ang dumating para paghiwalayin sila. Hawak nila si Catherine
na patuloy na nagpupumiglas. Bitawan niyo ako. Papatayin ko ang hayop na yan. Si Daniel na may kalmot sa muka at gulo-gulo ang damit ay napasandal sa pader hingal na hingal hindi sa pagod kundi sa hiya at takot. Ang kanyang krimen ay isinisigaw na ngayon sa isang pampublikong lugar. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang boses na may awtoridad ang pumutol sa lahat. Anong kaguluhan ito? Lahat ay napalingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Attorney Francisco, ang matagal ng abogado at kaibigan ng kanilang pamilya. Ang kanyang suot na barong ay plansado, ang kanyang mukha ay seryoso. May dala siyang isang leather briefcase. Naglakad siya palapit, ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa sahig. Tiningnan niya si Daniel, pagkatapos ay si Catherine na pinapakalma na ng mga nurse. Nabalitaan ko ang nangyari. Sabi ng abogado, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. At bago pa man magkaroon ng isa pang trahedya dito, may kailangan akong gawin. Tumingin siya sa kanilang lahat, kasama na si Victor, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Bilang tagapagpatupad ng huling habilin ni G. Gregorio Arlindo, at ayon na rin sa kanyang particular na instruction sa akin, sakaling may mangyaring di inaasahan sa kanya, huminga siya ng malalim. Napipilitan akong isagawa ang pagbasa ng kanyang testamento. Dito at ngayon din. Ang anunsyo ay isang bombang sumabog sa gitna ng nag-aapoy ng pasilyo. Natigilan ang lahat. Ang sigawan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng silid, sa gitna ng lahat ng ingay, isang pares ng pagod na mga mata ang dahan-dahang bumukas. Si Gregorio, gising na siya at narinig niya ang lahat. Ang silid ng ospital ay biglang naging isang silid hukuman. Ang amoy ng antiseptiko ay hinaluan ng mabigat na amoy ng tensyon. Si Attorney Francisco na may pahintulot ng doktor ay inayos ang ilang upuan sa loob. Ang mga naroroon ay parang mga tauhan sa isang dula na hindi nila alam ang katapusan. Si Daniel, na may bahid pa ng kalmot sa pisngi, ay naupo ng tuwid, pilit na ibinabalik ang kanyang kumpiyansa. Sa kanyang isip, ano pa man ang nilalaman ng testamento, bilang panganay na lalaki, malaki ang magiging bahagi niya. Ito na ang katapusan ng kanyang mga problema. Si Carlo ay nakaupo sa isang sulok, nakayuko ang kanyang mga kamay, ay nanginginig sa kanyang kandungan. Para sa kanya, wala nang halaga ang anumang papel. Ang tanging mahalaga ay ang paghinga ng kanyang ama sa katabing kama. Si Catherine ay nakatayo malapit sa bintana. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib, isang pader ng yelo na nagpoprotekta sa kanyang nag-aapoy na damdamin. Para sa kanya ito ay isang formalidad lamang na kailangang tapusin. Si Victor na pinilit ng abogado na manatili ay nakasandal malapit sa pinto. Hindi mapakali. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa eksenang ito. At si Patricia na bumalik nang mabalitaan ang tungkol sa pagbasa ng testamento ay nakaupo sa tabi ni Daniel, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asam. Ito na ang premyo. Mula sa kama si Gregorio ay bahagyang nakaupo, tinutulungan ng isang unan sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang lahat ay alam na siya ay nakikinig. Ang kanyang presensya, kahit sa kanyang kahinaan, ay ang sentro ng grabidad ng silid. Inilapag ni Attorney Francisco ang kanyang briefcase sa maliit na mesa. Mula rito, inilabas niya ang isang malaki at makapal na brown envelope na may selyo ng kanyang opisina. Dahan-dahan niyang sinira ang selyo. Ang tunog ng napupunit na papel ay nakakabingi sa katahimikan. Bago ko basahin ito, panimula ng abogado, nais kong ipaalam sa inyo na ang testamentong ito ay nilagdaan ni G. Gregorio Arlindo. 10 taon na ang nakalilipas at muling pinagtibay sa aking opisina, 2 buwan lamang ang nakaraan. Ito ay legal, may bisa at sinaksihan ng 2 taong may malinis na pag-iisip.
Tumikhim siya, isinuot ang kanyang salamin sa pagbasa at kinuha ang dokumento. Ako, si Gregorio Arlindo, nasa tamang pag-iisip at malayang kalooban, ay inihahabili ng aking mga ari-arian sa mga sumusunod na paraan. Nagsimula ang abogado sa mga maliliit na bagay, ang lumang bangkang pangisda na ipinamana niya kay Victor bilang pasasalamat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Victor. Ang mga alahas ng aking yumaong asawang si Lourdes ay ipinagkakatiwala ko sa aking kaisa-isang anak na babae, si Catherine Arlindo. Tumingin si Catherine sa abogado, walang emosyon. Ang mga alahas ay walang halaga kumpara sa buhay na halos mawala. Ang lahat ng natitira sa aking personal na bank account ay hahatiin ng pantay sa aking dalawang anak na lalaki, sina Daniel Arlindo at Carlo Arlindo, sa pag-asang magagamit nila ito para itama ang kanilang mga landas. Napatingin si Daniel kay Patricia na may ngiti. Simula pa lang ito bulong ng kanyang isip, at pagkatapos dumating ang pinakahihintay ng lahat, at para sa aking pinakamalaking ari-arian. Pagpapatuloy ng abogado ang kanyang boses, ay bumaba, nagbibigay diin sa bawat salita. Ang bahay at lupa na kinatatayuan ng Villa Lourdes, kasama na ang lahat ng istruktura at negosyo na nakapaloob dito. Huminga ng malalim si Daniel. Itinikom ni Patricia ang kanyang mga palad. Ay buong-buo kong ipinamamana ng walang anumang paghahati sa taong itinuring kong hindi lamang kaibigan, kundi isang tunay na anak sa diwa at sa gawa. Napakunot ang noo ni Daniel. Anak sa diwa. Ipinapamana ko ito kay... Ang abogado ay tumigil saglit, tila hinahayaan ang mga salita na lumubog sa isipan ng lahat bago niya ito bitawan. Victor Magsaysay. Ang pangalan ay bumagsak sa gitna ng silid na parang isang bomba. Isang nakabibinging katahimikan. Si Victor ang unang nakabawi. Ano po, attorney? Baka nagkakamali po kayo ng basa. Umiling si Attorney Francisco. Malinaw ang nakasulat dito, Victor. What on? Ang sigaw ni Patricia ang bumasag sa katahimikan. That's insane. That's impossible. Sino yan? Isang hamak na mangingisda lang yan. Kami ang pamilya. Kami ang may karapatan. Patricia, tumahimik ka. Saway ni Daniel, ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader ng ospital. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang pangungusap, ngunit hindi pa tapos ang abogado. May isang kondisyon ang pamana na ito. Pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Ang Villa Lourdes ay hindi maaaring ipagbili sa loob ng 10 taon. At sa loob ng panahong iyon, ito ay dapat na gawing isang sentro para sa mga matatandang walang tirahan at nangangailangan sa bayan ng San Guillermo. Ito ay tatawaging Casa Lourdes bilang alaala sa aking asawa. Ang mamamahala sa operasyon nito ay si Victor Magsaysay. Tapos na. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga pangarap ni Daniel. Hindi lang niya hindi nakuha ang ari-arian, ito ay ibinigay sa iba na may isang layuning kabaligtaran ng kanyang mga plano. Ang yaman ay naging kawanggawa. Hindi na napigilan ni Patricia ang sarili. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. So this is it, ito na yon. Tumingin siya kay Daniel na parang basura. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng pagtitiis ko sa pamilya mong ito para sa wala. Akala ko ba matalino ka, Daniel? Akala ko ba may alas ka? Isa ka palang talunan, isang malaking walang kwentang talunan. Sa harap ng lahat, hinubad niya ang kumikinang na singsing sa kanyang daliri. Heto na ang kinabukasan mo. Ibinato niya ito ng buong lakas sa mukha ni Daniel. Ang maliit na diamante ay tumama sa kanyang noo bago gumulong sa sahig. Magsama-sama kayong mga pulubi. At tulad ng isang bagyo lumabas si Patricia ng silid,
Ibinagsak ang pinto at iniwan ang isang wasak na Daniel sa kanyang likuran. Si Daniel ay hindi gumalaw. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang sampal ang sigawan sa pasilyo ay walang-wala kumpara sa kahiyang nararamdaman niya ngayon. Hinubaran siya hindi lang ng pera, kundi ng dignidad sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa kanya. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan, isang mahinang boses ang narinig mula sa kama. Daniel. Lahat ay napatingin kay Gregorio. Ang kanyang mga mata ay bukas na ngayon, malinaw at nakatitig ng diretso sa kanyang panganay na anak. Walang galit sa mga matang yon, walang paghuhusga. Ang naroon lang ay isang malalim na kakapanghinang awa. Anak, sabi ulit ng matanda. Ang dalawang salitang iyon na binigkas ng may pagmamahal sa kabila ng lahat ang tuluyang bumasag kay Daniel. Ang kanyang mga balikat ay nanghina, ang kanyang paghinga ay naging isang hikbi. At sa harap ng kanyang ama, na halos mamatay dahil sa kanya, sa harap ng kanyang mga kapatid, at ng lalaking binigyan ng lahat si Daniel Arlindo, ang ambisyosong anak ay napayuko at umiyak. Ang testamento ay hindi lang tungkol sa pag-aari. Ito ay isang salamin. At sa araw na yon nakita ng lahat ang kanilang tunay na refleksyon. Ang mga araw pagkatapos ng pagbasa ng testamento ay isang mahabang malabong panaginip para kay Daniel. Ang kanyang mundo na dating binuo sa pundasyon ng ambisyon at pera ay gumuho at naging abo. Umalis siya sa ospital nang hindi nagpapaalam, naglalakad nang walang direksyon sa mga pamilyar na kalye ng San Guillermo na ngayon ay tila dayuhan sa kanya. Ang bawat tingin mula sa mga taong nakakasalubong niya ay isang kutsilyong tumatarok sa kanyang likod. Ang mga bulungan ay humahabol sa kanya, siya yung panganay na sakim. Iniwan daw ang tatay sa dagat. Buti nga sa kanya. Hindi siya umuwi sa kanyang magarbong kondominium sa syudad. Alam niyang wala na siyang babalikan doon. Hindi rin siya bumalik sa Villa Lourdes. Hindi na niya iyon pag-aari. Nagpalipas siya ng gabi sa isang murang motel. Sa gilid ng bayan ang amoy ng luma at alak ang kanyang naging kumot. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Patricia, umaasa sa isang hibla ng pag-asa. Ang sumagot ay isang malamig na boses. The number you have dialed is no longer in service. Binago na nito ang numero. Tinapos na talaga nito ang lahat. Sa loob ng 2 araw, nilunod niya ang sarili sa alak. Sinubukan niyang uminom hanggang sa mawala ang mukha ng kanyang ama na nahuhulog sa tubig, ang sigaw ni Catherine, ang umiiyak na mukha ni Carlo, ang mapanlibak na tawa ni Patricia. Ngunit habang mas marami siyang iniinom, mas lumilinaw ang mga ito sa kanyang isipan. Sa 3 gabi, naubos na ang kanyang pera. Itinaboy siya palabas ng may-ari ng motel. Lasing at walang matulugan naglakad siya patungo sa nag-iisang lugar na tumatawag sa kanya ang dalampasigan. Doon sa ilalim ng kalmadong kalangitan na puno ng bituin sa harap ng dagat na naging saksi at hukom sa kanyang mga kasalanan, bumagsak siya sa buhanginan. Hindi na niya napigilan. Sumigaw siya. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan kundi mula sa pinakailalim ng kanyang durog na kaluluwa. Isang sigaw ng galit, pagsisisi at matinding kalungkutan. Sumigaw siya hanggang sa maubos ang kanyang hininga, hanggang sa ang kanyang mga sigaw ay naging mga hikbi na lang, at ang mga hikbi ay naging isang tahimik na pag-iyak ng isang lalaking na wala na ang lahat. Nakita namin siya. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang 2 anino na nakatayo ilang metro mula sa kanya. Sina Catherine at Carlo. Hindi sila galit. Ang kanilang mga mukha na nababanaag sa liwanag ng buwan ay puno ng pagod at awa. Dahan-dahan silang lumapit at naupo sa buhanginan. Sa magkabilang gilid niya nag-iiwan ng espasyo sa pagitan. Matagal silang hindi nagsalita. Tanging ang marahang hampas ng alon ang maririnig.
Si Carlo ang unang nagsalita. Ang boses ay mahina. Nag-alala kami kuya. Hindi ka namin mahanap. Hindi sumagot si Daniel. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Para saan pa? Bulong niya. Dapat hinayaan niyo na lang akong malunod. Huwag mong sabihin yan. Sabi ni Catherine, ang boses ay kalmado na. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, wala na ang galit. Ang natira ay isang malawak na kaparangan ng lungkot. Isa lang ang nawala sa atin. Ayoko nang madagdagan pa. Muling katahimikan. Inamin ko na kay Papa ang lahat, pagtatapat ni Carlo. Tungkol sa utang ko kay Mang Teban. Tungkol sa pagpilit mo sa akin, kuya. Tumingin si Daniel sa kapatid nag-aabang ng galit, ngunit ang nakita niya ay pag-unawa. Hindi siya nagalit, pagpapatuloy ni Carlo. Nakinig lang siya. Pagkatapos tinanong niya kung paano ko babayaran. Sabi ko sa trabaho. Kahit anong trabaho. Ako rin. Sabi ni Catherine nakatingin sa dagat. Kinausap ko rin siya. Sinabi ko sa kanyang kasalanan ko rin. Dapat mas naging matatag ako. Dapat hindi ako pumayag na itago ang totoo. Lahat sila ay nagkasala. Lahat sila ay may bigat na dinadala. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Daniel. Nakita niya ang mga kapatid niya hindi bilang mga kaaway o mga hadlang, kundi bilang mga kasama sa trahedya. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang kanyang kahinaan. Kasalanan ko ang lahat. Umamin siya. Ang mga salita ay mahirap, ngunit kailangan. Ang utang. Si Patricia. Ang takot kong maging bigo. Yun ang nagtulak sa akin. Nabulag ako, Carlo. Kat. Nabulag ako sa kasakiman. At sa takot ko, sa kaduwagan ko. Muntik ko nang patayin ang sarili nating ama. Walang nagsabing, hindi mo kasalanan. Walang nagsabing, okay lang yan. Dahil hindi okay. At kasalanan niya. At alam nilang iyon ang kailangan niyang tanggapin. Sa halip si Catherine ang nagsalita. Oo, kasalanan mo. At kasalanan din namin. Dahil hinayaan ka naming gawin yon. Dahil mas pinili naming manahimik. Dahil pamilya tayo, pero kumilos tayong parang mga estranghero na nag-aagawan sa isang pirasong tinapay. Ang kanilang pag-uusap ay hubad at masakit. Walang pagtatakip, walang pagdedepensa. Tanging ang malamig at matigas na katotohanan. Hindi sila nagpatawaran sa gabing iyon. Ang sugat ay napakalalim para gumaling sa ilang salita lamang. Ngunit sa pag-amin ng kanilang mga kasalanan sa isa't isa, isang maliit na bagay ang nagsimulang mabuo. Isang pag-unawa, isang pagkilala, na silang tatlo ay nasa iisang bangka na palubog at kailangan nilang magtulungan para makasagwan pabalik sa pampang. Wala na tayong mana. Sabi ni Daniel sa isang boses na pagod habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa abot tanaw. Ang ginintuang liwanag ay nagsimulang magpinta sa kalangitan. Wala ng Villa Lourdes, wala ng pera. Tumigil siya saglit at pagkatapos ay idinugtong ang isang bagay na hindi niya inaasahang sasabihin. Pero siguro, mayroon pa tayong pagkakataon. Tumayo silang tatlo. Ang kanilang mga damit ay puno ng buhangin. Ang kanilang mga mata ay pagod. Ngunit ang kanilang mga balikat ay tila mas magaan na. Naglakad sila palayo, sa dalampasigan papalayo, sa lugar ng kanilang pagguho, patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Kinaumagahan 3 anino ang lumitaw sa harap ng tarangkahan na ngayon ay Casa Lourdes na. Nagwawali si Victor sa bakuran nang makita niya sila. Tumigil siya, ang kanyang mukha ay maingat nag-aabang. Ang 3 magkakapatid ay mukhang mga sundalong sumuko sa giyera. Gulo ang kanilang mga buhok, marumi ang kanilang mga damit. Si Daniel, ang dating aroganteng panganay, ang humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang mga ito para salubungin ang tingin ni Victor. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, ngunit malinaw ito
sa tahimik na umaga. Victor, gusto naming tumulong. Walang formal na kasunduan, walang mahabang paliwanagan. Ang pagtulong nila ay nagsimula sa isang tango lamang mula kay Victor. Sa simula ang kanilang mga galaw ay alanganin at mahiyain tulad ng mga estrangherong hindi alam ang kanilang lugar sa isang bagong tahanan. Ngunit ang bigat ng trabaho ay walang pinipili. Isang montage ng pagbabago ang naganap sa sumunod na mga linggo. Ang tunog ng martilyo, lagari at mga tawanan ay pumalit sa nakabibinging katahimikan ng Villa Lourdes. Si Daniel, na ang pinakamabigat na binuhat noon ay isang briefcase, ngayon ay natutong maghalo ng semento. Ang kanyang mamahaling balat ay nasusunog sa ilalim ng araw. Siya ang nag-aalis ng mga lumang pintura sa mga dingding. Bawat kaskas ay parang pag-alis ng isang layer ng kanyang dating pagkatao. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay naging tanda ng kanyang bagong simula. Ang mga tao sa bayan na nakakakita sa kanya ay nagbubulungan hindi na sa pangungutya, kundi sa pagkamangha. Si Carlo, na laging umiiwas sa responsibilidad, ang naging go-to guy para sa mga sirang gripo at depektibong mga kable. Sa bawat tornilyong kanyang hinihigpitan, tila may isang buhol sa kanyang kalooban na kumakalag. Sa pag-aayos ng mga sirang bagay, unti-unti niyang inaayos ang kanyang sarili. Ibinenta niya ang kanyang lumang motorsiklo at ibinayad ang isang bahagi ng kanyang utang kay Mang Teban, nangangakong huhulugan ang natitira mula sa sahod na hindi pa niya natatanggap. Si Catherine ang naging puso ng operasyon. Ginawa niyang isang maliit ngunit malinis na klinika ang dating opisina. Inayos niya ang mga donasyong gamot, gumawa ng mga listahan, at nagplano ng mga health program para sa mga magiging residente. Ang kanyang pagiging nurse ay hindi na lang trabaho. Ito na ang kanyang misyon. Ang pag-aalaga sa Casa Lourdes ay pag-aalaga na rin sa sugatang alaala ng kanyang ama. Sa lahat ng ito, si Gregorio ang kanilang tahimik na tagamasid. Araw-araw itutulak siya ni Victor sa kanyang wheelchair papunta sa veranda. Mula doon, pinapanood niya ang kanyang mga anak. Walang papuri, walang pagpuna. Tanging ang kanyang presensya isang matatag na paalala ng dahilan kung bakit nila ginagawa ang lahat ng ito. Minsan mahuhuli ni Catherine ang isang maliit na ngiti sa labi ng kanyang ama habang pinapanood si Daniel na nagbubuhat ng isang sakong buhangin. At iyon para sa kanya ay sapat na. Ang bayan ng San Guillermo ay napansin ang pagbabago. Ang dating pagdududa ay napalitan ng paghanga. Isang araw, may isang mangingisda na nag-abot ng isang balde ng sariwang huling isda. Sumunod ang may-ari ng panaderya na may dalang isang kahon ng tinapay. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magdala ng mga lumang gamit, isang silya, isang mesa, mga kumot. Ang Casa Lourdes ay hindi na lang proyekto ng isang pamilya. Ito ay naging proyekto ng buong komunidad. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, ang apat na lalaki, Gregorio, Daniel, Carlo at Victor, at si Catherine, ay naupo sa mga bagong pinturang hagdan ng beranda. Sila ay pagod, marumi, ngunit sa unang pagkakataon, may kapayapaan sa kanilang pagsasama. Bukas, sabi ni Victor, darating na ang unang residente, si Nanay Elia, yung byuda ni Mang Carding. Isang halo ng kaba at pananabik ang bumalot sa kanila. Ang kanilang pinaghirapan ay magkakaroon na ng buhay. Sa sandaling iyon, tila may naalala si Gregorio. Tumingin siya kay Catherine. Anak, yung maliit na tape recorder sa ilalim ng kama ko. Pakiabot. Nagtatakang pumasok si Catherine sa silid at bumalik dala ang isang luma at maalikabok na cassette recorder. Pinatago ito sa akin ng nanay ninyo. Sabi ni Gregorio, ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Bago siya mawala. Sinabi niyang ibigay ko sa inyo kapag handa na kayo. Sa tingin ko, ngayon na ang panahon. Kinuha ni Catherine ang recorder. May isang lumang cassette tape sa loob.
Sa sulok nito nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanilang ina, "Para sa aking mga anak." Nanginginig ang mga kamay ni Catherine habang pinipindot ang play button. Isang kaluskos at pagkatapos, isang boses mula sa nakaraan. Ang boses ni Lourdes, matamis mahinahon at puno ng pagmamahal. "Daniel, Carlo, Catherine, mga anak ko." Panimula ng boses. "Kung naririnig niyo ito marahil ay matagal na akong wala. Marahil ay mahirap ang inyong pinagdadaanan. Alam ko ang takot ni Daniel sa kahirapan. Alam ko ang malambot na puso ni Carlo. At alam ko ang katatagan ni Catherine." Napasinghap ang tatlo. Para bang ang kanilang ina ay nasa tabi lang nila nagsasalita. "Palagi kong sinasabi sa tatay ninyo, pagpapatuloy ng boses ang bahay ay pader lang, ang pamilya ang tahanan. Huwag na huwag ninyong hahayaang sirain ng pera ang tahanang binuo natin. Maghawak kamay kayo, magtulungan kayo. At Daniel, anak panganay ko, kapag ang galit ay bumubulong sa'yo, alalahanin mo ang kantang ito." At pagkatapos sa katahimikan ng gabi, ang boses ni Lourdes ay nagsimulang kumanta. Isang luma at simpleng lullaby na kinakanta niya sa kanila tuwing sila'y may sakit o takot. Sa unang nota pa lang bumagsak ang mga luha ni Catherine. Napayuko si Carlo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Si Daniel, ang matigas na si Daniel, ay napahawak sa kanyang bibig. Sinusubukang pigilan ng isang hagulgol na matagal nang gustong kumawala. Maging si Victor ay napapahid sa kanyang mga mata. Si Gregorio ay nakapikit, ang mga luha ay umaagos sa kanyang kulubot na pisngi. Ang kanta ay tumagal lamang ng 1 minuto, ngunit sa minutong yon lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagkakasala ay nahugasan. Ito ay isang pagpapatawad mula sa kabilang buhay. Isang basbas. Nang matapos ang kanta, ang recorder ay tumahimik. Sa gitna ng kanilang mga luha, tumingin si Gregorio sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi masusukat. Ngayon, bulong niya, ang boses ay puno ng emosyon. Handa na kayong maging tagapag-alaga ng alaala niya. Ang kanilang pagtubos ay hindi pa tapos. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sa saliw ng isang kantang mula sa nakaraan, alam nilang nasa tama na silang daan. Hindi na sila nag-aayos lang ng isang bahay. Sila ay muling nagtatayo ng isang tahanan. Ilang buwan ang lumipas. Ang dating tahimik na Villa Lourdes ay isa ng masiglang Casa Lourdes. Ang hangin ay puno na ng amoy ng nilagang gamot na herbal bagong lutong tinapay at ang halakhak ng mga matatandang nakahanap ng kanilang huling tahanan. Ang bakuran na dating napabayaan ay isa ng hardin ng mga gulay at bulaklak na inaalagaan ng mga residente mismo. Sina Daniel, Carlo at Catherine ang naging mga haligi ng lugar. Sila ang mga unang dumarating sa umaga at mga huling umaalis sa gabi. Hindi bilang mga amo, kundi bilang mga tagapaglingkod. Si Daniel ang naging mukha ng Casa Lourdes sa labas. Siya na dating sanay sa mga business meeting ang siyang nakikipag-usap ngayon sa mga posibleng donor at sa lokal na pamahalaan. Ngunit iba na siya ngayon. Ang kanyang mga salita ay hindi na tungkol sa kita, kundi sa pangangailangan. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang mapagkumbabang sinseridad na mas nakakakumbinsi pa kaysa sa anumang sales pitch. Naging isang taong may layunin, hindi na isang taong may presyo. Si Carlo ang naging kaluluwa ng operasyon sa loob. Siya ang taga-kumpuni, ang hardinero, ang tagabuhat. Ngunit higit sa lahat siya ang naging paboritong kakwentuhan ng mga lolo at lola. Ang kanyang dating kahinaan ay naging isang malambot na pusong marunong makinig. Sa pag-aalaga sa kanila, natagpuan niya ang lakas na matagal na niyang hinahanap. Nakalaya na siya sa kanyang mga utang, hindi lang sa pera, kundi sa kanyang sarili. At si Catherine ang naging ilaw. Ang kanyang klinika ay naging santuwaryo ng kalusugan at pag-asa. Ang kanyang pag-aalaga
ay lumampas sa pagbibigay ng gamot. Nagbigay siya ng kalinga ng yakap ng isang taingang handang makinig sa mga hinaing ng katandaan. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at nag-iiwan ng ginintuang kulay sa dagat, tinawag ni Gregorio si Victor. "Anak," sabi niya isang tawag na matagal nang nararapat. "Ihatid mo ako sa dagat sa huling pagkakataon." Alam ni Victor ang ibig sabihin noon. Walang pagtutol, maingat niyang inalalayan ang matanda papunta sa lumang bangka. Naglayag sila, hindi malayo, sapat lang para makita ang kabuuan ng San Guillermo at ang kumikinang na bubong ng Casa Lourdes. Tahimik silang nanood ng paglubog ng araw. "Alam mo, Victor," basag ni Gregorio sa katahimikan ng kanyang boses ay mahina na parang isang bulong sa hangin. "Ang tunay na pamana ay hindi ang iniiwan mo para sa mga anak mo, kundi ang iniiwan mo sa loob nila." Tumingin siya sa Casa Lourdes sa malayo. Kayamanan lupa. Lahat yan kayang anurin ng isang malakas na alon. Pero ang pagmamahal, pagpapatawad at pananagutan, yan ang mga angklang nagpapanatili sa kanilang nakatayo kahit gaano pa kalakas ang unos. Napaluha si Victor. "Nagawa niyo, Tata Gurio. Nagawa niyo." Isang payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gregorio. Tumingin siya sa huling piraso ng araw na lumulubog sa abot-tanaw. "Salamat, Panginoon," bulong niya. "Maaari na akong umuwi." Kinabukasan hindi na siya nagising. Natagpuan siya ni Catherine sa kanyang silid, nakaupo sa kanyang paboritong silya na nakaharap sa bintana na para bang pinapanood niya ang pagsikat ng araw. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga kamay ay magkaroon sa ibabaw ng lumang kwaderno. Nakauwi na siya. Ang kanyang libing ay hindi malungkot. Ito ay isang pagdiriwang ng isang buhay na nabuhay ng may kahulugan. Ang buong bayan ng San Guillermo ay dumalo. Ang mga mangingisda, mga may-ari ng tindahan, mga opisyal ng gobyerno, at syempre ang mga lolo at lola mula sa Casa Lourdes, lahat ay nagbigay pugay sa isang taong nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng pamana. Sa dulo ng misa tumayo ang tatlong magkakapatid sa harap, magkakahawak kamay. "Ang aming Ama," panimula ni Daniel, ang kanyang boses ay matatag, "ay hindi nag-iwan sa amin ng kayamanan. Sa katunayan, kinuha niya ito mula sa amin." Isang katahimikan ang bumalot sa simbahan at sa pagkuha niya nito, pagpapatuloy ni Catherine, ibinabalik niya sa amin ang isang bagay na mas mahalaga. Ibinigay niya sa amin ang pagkakataong mahanap ang aming mga sarili. Ibinigay niya sa amin ang isa't isa. Pagtatapos ni Carlo habang pinipigilan ang kanyang mga luha. At iyon ang pamana na hinding-hindi namin ipagpapalit sa anumang bagay sa mundo. Pagkatapos ng libing, habang sila ay naglalakad pabalik sa Casa Lourdes, isang bata ang tumakbo palapit sa kanila at inabutan sila ng 3 puting bulaklak. "Para po kay Lolo Gorio," sabi nito. Kinuha nila ang mga bulaklak. Sa sandaling iyon, hindi na sila ang mga anak na nagkasala. Sila na ang mga tagapag-alaga ng isang pamana. Ang huling eksena ay hindi nagtatapos sa isang dramatikong pangyayari. Ito ay tahimik at simple. Gabi na, sa Casa Lourdes. Ang mga residente ay mahimbing nang natutulog. Sina Daniel, Carlo at Catherine kasama si Victor ay nakaupo sa veranda nagkakape. Isang pamilyar na lullaby ang maririnig mula sa isang maliit na radyo sa loob ang boses ng kanilang ina. "Sa tingin niyo," sabi ni Carlo, "masaya na kaya sila ngayon? Magkasama na sila?" "Oo naman," sagot ni Catherine, isang nangiti sa kanyang mga labi. "At sa tingin ko, proud sila sa atin." Tumingin si Daniel sa malawak at madilim na dagat sa kanilang harapan. Ang dagat na minsan ay halos lumamon sa kanila. Ngayon, ito ay isang payapang tanawin. "Hindi na ako takot sa'yo," bulong niya sa dagat. Ang kamera ay dahan-dahang lumalayo. Iniiwan ang 4 na anino sa beranda.
Ang ilaw mula sa Casa Lourdes ay isang mainit at nag-iimbitang liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa itaas ng pinto, isang bagong pinturang placard ang nakasabit. Casa Lourdes, itinatag sa alaala ni Gregorio Arlindo, isang tahanang binuo ng pagmamahal, itinayo muli ng pagpapatawad. Ang tunog ng alon ay ang huling maririnig, hindi na isang banta, kundi isang walang hanggang oyayi, ang walang katapusang awit ng dagat na nagbibigay at kumukuha, ngunit sa huli, palaging nagtuturo ng daan pauwi.